Situation. Refer to the figure shown. So this is a truss. So you're given the dimension as 4 meters. So this is 4 meters. And then the angle is 45 degrees. Ito daw ay 45 degrees. Okay, so due to symmetry, we can assume na 45 degrees na rin ang kabila. Okay? Tapos, ganun din to. 45 na rin to. Kasi equal lang naman yung layo nito dito. So parang lumalabas itong triangle na to. 45 ito. Tapos sa gitna siya. So ibig sabihin, itong left triangle should be the same as this right triangle. So this would be 45 as well. Okay? And with that said, we can measure that this height can be figured out to be also 4 meters. Why? Kasi if you draw a vertical line here and analyze this triangle, makikita mo na yung triangle na yon is 4 meters ito, tapos 45 degrees ito, so 90 ito, so 45 ito. So, ibig sabihin, ano siya, 45, 45, 90 na triangle. So, dahil doon, isosceles triangle siya, so therefore, this is also 4 meters. Okay? So, vertical load is at joint C. So, meron daw force dito. 116 kilonewton. Okay? So, ang question, what is the force in member JK? Ito. What is the force in member GC? Ito, member na to. And what is the force in member CD? Isa dito. Okay? So, the fastest way to solve this three is to use method of section, no? Kasi pag method of joint, medyo dadaan ka pa sa maraming joint bago ka makarating sa tatlong to. Pero makikita kasi natin na merong certain cap na madadaanan na kagad silang tatlo. At ito yun, JK, CG, or GC, tsaka CD yan. Kakat natin ng ganyan. Pero bago tayo magkakat, make sure na kompleto yung forces na meron tayo for a specific section. What I mean is, kapag nagme-method of section tayo, namimili tayo ng side kung alin yung i-analyze. For example, left side. So ito yung i-analyze natin, kung left side yung napili natin, no? So kailangan kompleto yung forces dyan. So ito, kasali. Tapos, don't forget, may reaction dito. So, kailangan mo natin i-solve yun, no? Or on the other end, pwede rin naman na nag-cut ka, pero ito i-analyze mo na side. So, ganun din, kailangan mo ng reaction dito. Okay? And I think mas madali itong side na to kasi lesser yung number of forces. Okay? So, ngayon, kunin muna natin yung reaction dito, tsaka dito. Okay? And again, let's take advantage of its symmetry. So, dahil sa symmetry ng structure, no? Lumalabas na yung reaction dito at saka dito will be equal. Okay? And guys, kapag sinabi ko na symmetrical yung structure, dalawa ang criteria para masabi na symmetrical ang structure, hindi isa lang, no? So, yung isa, madali lang maisip na pag sinabi symmetrical ang structure ay yung geometry niya symmetrical. Yan, symmetrical yung geometry niya. Okay, that's one. Pero hindi lang yun yung criteria. Yun yung nakakalimutan ng karamihan. Baka isipin nyo, kapag yung structure mo ganito, symmetrical, is equal na lagi yung reaction dito. Hindi. Pag sinabi po natin na symmetrical structure, una, kailangan yung geometry niya symmetrical. Pangalawa, dapat yung loading niya symmetrical din. Okay? So, pati yung force, symmetrical. So, as you can see, yung force naman natin ay nasa gitna. Kaya nasabi ko na itong structure na to is symmetrical. Bakit? Kasi symmetrical yung geometry niya and at the same time, symmetrical yung loading condition niya. So, that's how we define a symmetrical structure. And kapag ganon, ang advantage lang yun, mabilis natin makukuha yung reactions dito. Basically, di-divide lang natin to ng 2. No? So, 116 over 2, that is 58. All right, so now we are ready to compute for the um, member forces na required. So gagawin ko, magka-cut lang ako dito. Okay, and then I will isolate this side. Okay? So,
Ito kunwari yun. Okay, so meron tayo ditong reaction na 58. Okay, tapos lilitaw ngayon yung mga reaction dito. Ito yung force sa react sa JK. Ito yung force sa GC. And ito yung force sa CB. Okay? And wala na dito yung ano, yung force na to kasi nga pinag-uusapan na natin na free body diagram. Ito lang. Bali free body diagram niya nung right side, no? And again, that's the importance of knowing what free body diagram means, no? Okay, so right side yung ginamit natin. Okay? Ano pang kailangan? Yung mga measurements. So, we define earlier, extend ko lang to We defined earlier na yung hanggang dito is 4 meters. 4 meters din to. Tapos ito, 4 meters din. Okay? Another thing is that um, eto mga member forces na to, ulitin ko lang, kanina, wala yan. Hindi mo nakikita yun sa free body diagram ng whole structure. Bakit? Kasi internal forces sila ng mga member. So pag sinabi nga ulit natin na free body diagram, yung nakikita lang natin na forces is lahat external force. So ngayon, dito nung kinat natin siya sa members na to, may expose na syempre yung mga internal forces na nandun sa loob ng member na yun. Kasi kinat mo eh. Kumbaga parang pinutol mo. So lalabas ngayon, lilitaw ngayon yung mga internal forces nila. So kapag kasi traces, yung mga internal forces niyan, um, ay puro axial forces. No? Walang moment, walang shear. Kasi ang mga members ng trust ay considered to be two force members. Kapag two force members, it is subject to axial forces, no? And therefore, there will be no bending moment or shear force that is involved. No? Kaya puro lang ito axial. Ngayon, pag sinabi naman nating axial, dalawang klase yan. Pwede na compression yung axial force, pwede rin naman na tension yung axial force. So, paano malalaman? At this stage, pwedeng hindi mo na natin alamin. Pwede na mag-assume lang muna tayo. So, dito, ang ginawa ko na lang para hindi ako malito, na ito yung usual ko na ginagawa, every time na mag-expose ako or maghanap ako ng member force ng trust, ina-assume ko palagi na tension na ng lahat. Okay? So that, kung tama man yung magiging assumption ko, ang lalabas na sagot ay positive. So, ibig sabihin, yung positive na yun, ibig sabihin, the member is tension. On the other hand, kapag ang lumabas na sagot sa computation ko ay nag-negative, ang ibig sabihin nun ay mali yung assumption ko sa direction nila. So, ibig sabihin, dahil in-assume ko na tension, therefore, uniformly, na kapag nag-negative yung sagot ko ay palaging compression yun. So, yun na lang yung lagi kong ginagawa, no? Para hindi nakakalito. Yung iba kasi, lalo na yung ibang mga references book, no? So, dito nag-a-assume ng iba-ibang direction. And kapag ganon, pwede naman kung hindi ka malilito sa assumption. So, halimbawa, gusto mo, i-assume mo na kagad na compression to. Ito tension, no? So, pwede naman ganon. Kaya lang, sabi ko nga, pwede kang ma-confuse during your computation. Kasi yung negative nito doesn't mean the same na negative nito. What I mean is ganito. Kunwari, in-assume mo to na pa ganyan, compression. Tapos nag-negative. Ano ibig sabihin nun? Mali yung assumption mo na compression. Dapat tension siya. Yung negative, ibig sabihin tension. Dito naman, inassume ko na tension. Tapos nag-negative. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya tension. Compression siya. Mali na tension yung assumption ko sa kanya. Kaya nakakalito, no? Kaya ako, or kung kayo, ang suggestion ko, kapag mag-assume kayo ng direction ng internal force ng thrust, isa na lang, para yung ibig sabihin ng positive, pare-parehas lang. Tension yon. Ang ibig sabihin ng negative, pare-parehas lang din na compression. So that's one technique no to avoid confusion dun sa unknown forces ng members ng class. Now, to solve for this, we will just apply equilibrium equations. No? So to solve for, let's say, ano ba unang tinatanong? JK. So I will just employ summation of moment. No?
Kasi napansin ko na dun sa tatlong unknown, itong dalawang to mag-intersect sa point na to. And kapag nag-moment ako sa point na to, which is that is at point C yan. Pag nag-moment ako sa point C, ang may titira na lang na for unknown force sa moment equation ko ay ito lang. Ito walang moment dyan, ito rin wala. Kasi nga, mag-intersect sila doon. So directly, masasolve ko yung JK. Okay? So yun yung magandang strategy kapag magagamit ka ng method of section. Piliin mo yung equilibrium equation, whether summation ng moment man yan or summation ng forces, na kung saan mako-compute mo na directly yung tinatanong sa problem. So dito, para makuha si JK kagad, mag-moment ako sa C para dun tatama itong dalawa so wala sila sa moment equation. And I can directly solve for this. So let's take summation of moment at C equal to 0, assuming counterclockwise positive. The force at JK, ang moment arm niya is 4 meters, na ito. And then ang rotation niya ay counterclockwise, so positive. And then we have another force here, yung 58, no? 58 times, ang moment arm natin galing sa C ay 4 plus 4, so 8. Okay? And that is negative kasi ang direction niya ay, positive kasi ang direction niya ay counterclockwise. And that's it. Wala nang iba. So that is all equal to 0. So solving for JK now, that will give me negative. Kasi na-transpose mo sa kabila yan eh. So lalabas siya 58 times 8 over 4. So that's negative 116. Okay? So sa assumption ko na tension, ibig sabihin mali yun kasi nag-negative. So that's why ang JK natin would be 116 kilonewton na compression. Okay, so therefore, ang sagot natin sa number 1 is letter D. Okay? Next, find the force in member GC. Ito naman, ano yung force dito? Okay, so ano naman ang gagawin ko para mag-solve to kagad? No? So actually, ang pwede mong gawin is isipin kung, halimbawa, gusto mong gayahin itong strategy na to. Kailangan isipin mo kung saan ka mag-moment na siya lang yung maiiwan. 'Di ba? Siya lang yung matitira. So, paano ba natin naisip kanina na ito lang yung matitira? Sinadya natin mag-moment sa point na magi-intersect yung other two. So ngayon, kung ito ang gusto kong ma-solve, kailangan maisip natin kung saan naman yung point na magi-intersect itong dalawa. And apparently wala kasi parehas silang horizontal or parallel sila. So wala, no? Kaya ang pwede natin gawin ay isolve muna natin ito kasi itong dalawa meron namang point kung saan sila mag-intersect sa yung K, no? So pwede ka muna mag-moment sa K, masosolve mo yung CD. Pwede 'yon, no? And then saka ka mag-summation ng forces para makuha si GC. Okay? Kaya lang, meron din akong gustong ipasok sa inyo na concept. Madalas kasi kapag naggumagamit ng method of section, ang tinitake advantage lang na equilibrium equation is summation ng moment. Tapos pinipili mo yung point kung saan magi-intersect yung dalawang pang force, kagaya ng ginawa natin dito, to solve for the other single force. Okay, pero wag natin kakalimutan na meron ding advantage yung paggamit ng summation ng forces. Okay, si summation ng forces, kaya niya rin directly makapag-solve ng member force. Provided na yung dalawa sa tatlo ay parallel. Kagaya nito. Di ba parallel to? Okay, kung parallel yan, sasadyain ko ngayon, mag-summation ng forces, naiiwasan ko yung horizontal, iiwasan ko yung x. Kasi pag nag-summation of forces of x ako, kasali tong dalawa, di ba? Pero pag nag-summation of forces of y ako, hindi sila kasali. Ang kasali lang, ito lang. Yun naman yung pwede kong gawin to directly solve for the force in GC. Okay? Yan naman yung advantage kapag meron kang parallel force. Pwede ka mag-summation of forces, tapos piliin mo yung axis na hindi tatamaan yung dalawang force na parallel. No? So in this case, y. No? Summation of forces y. So if I take summation of forces y is equal to 0, assuming upward positive, I will have 58. Tapos downward yung assumption sa GC, so negative P GC times, anong ano yan? So well, dahil ito ay 45 degrees kanina,
So 45 degrees din ito. So yung slope natin 45 degrees. So this must be sine of 45. Okay? All equal to 0. As you can see, we can directly solve for GC. And that is 58 over sine 45. And that is 82.02. Okay, so, and then, ang lumabas nga pala dito na value ay positive, no? So, ibig sabihin, this is under tension. So, tama yung assumption natin na tension siya. Okay, so our answer here would be, ano yun? 82 tension. Okay? And lastly, to solve for member CD, again, pwede nyong gawin na mag-moment dito, makukuha mo yung CD. Okay? Pwede ka mag-moment dito, makukuha mo yung CD, di ba? Kasi wala itong dalawa. Pero this is nakuha na rin naman natin itong dalawa. Actually guys, pwede na lang tayo dito mag-summation ng forces X. Kasi meron ka na rin naman itong dalawa eh. Okay, so yun na lang ang gagawin ko. Pero you can also verify if you take moment about K, masasolve mo si CD. No? So, nakita ko lang, I can do summation of forces X is equal to 0, assuming to the right positive. We have yung force sa JK na to the left. Ayan, to the left. Pakita ko, sasadyain ko na ito yung gagawin ko ha. Pero pakita ko rin mamaya yung summation ng moment. So, di ba, inassume ko si JK na to the left. Okay? So, kapag gumagamit tayo ng ano, para hindi kayo malito, kapag gagamitin natin yung mga member forces na nasolve na natin before, ang suggestion ko, kapag na-prove nyo na mali yung direction nyo, huwag nyo nang baguhin. Huwag nyo na siyang i-reverse. No, kasi experience-wise, kapag i-reverse mo yan, buburahin mo to, erasein mo yan, tapos papalitan mo ng gano'n, di ba? So, wag nyo nang gawin yon. So, gawin nyo na lang, kung ano yung una mong in-assume, just stick to it. Okay? Ito rin, GC. So, to the left yan, no? So, negative PGC. Tapos cosine of 45, yung x component. And then negative of PCB to the left. That's it, no? All equal to 0. Wala naman kasi itong horizontal reaction, di ba? Wala naman itong horizontal reaction. Okay? Tapos, although hindi mo binago to, yung direction nito na mali, ang next na i-recommend ko is once na ginamit mo siya na to the left pa rin, gamitin mo yung original sign na na-compute mo. So you have to retain the sign, no, para to correct itself. So that it will correct itself. So negative 116, so ipapasok ko dito negative 116. So negative of negative 116 minus si GC naman positive talaga. So ilagay ko na lang 82.02 cosine of 45 minus PCD is equal to 0. So ito yon guys, tinan nyo to. So negative times negative will be positive. So to the right pala talaga siya. And 'di ba, sabi ko nga, ang mali nga yung direction na to, dapat yan to the right. So again, unang pwede mong gawin, burahin to, baguhin mo yung direction. Ang gagamitin mo is yung positive value na to. However, kung ayaw mo yung gawin, yun yung ginagawa ko, no? Yung hindi ko na siya babaguhin para hindi nakakalito sa drawing ko, para hindi gumulo yung drawing ko. Kapag ka nag-summation of forces ka, i-assume mo na to the left pa rin siya or tension pa rin siya. So, in this case, kaya negative to kasi to the left. Pero kapag sinabshoot mo na yung mismong value niya, gamitin mo yung actual sign na na-compute mo so that it will correct itself. So dito, kitang-kita naman na negative times negative will be positive. So that's why to the right pala talaga siya. Dito walang kaso. Okay, and then we can solve for PCB. So we have um, so 116 na positive. So 116 na positive minus yung PGC cosine 45 minus yung PCB. Ayan, so that gives me 58 na positive. 58 kilonewtons sa positive, meaning tension din ito.
Okay, so 58 na tension. Of course, alternatively, mas madali. Okay, we can just take summation of moments sa K. Actually, mas madali ito, guys. Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo paano gamitin yung mga previously na na-compute nyo na force, lalo na kung negative. No? So ito yun, kaya ko siya tinuro, itong part na to. Okay, wag mong baguhin yung direction, pero yung sign, wag mo rin baguhin. Gawin mo rin siyang negative. Okay? Pero sa totoo lang, mas madali yung mag-moment ka na lang dito. So pag nag-moment ka dito, walang moment yung dalawa, tapos ito, iikot, PCD. So PCD, ang moment arm ay 4 tas clockwise. Di ba? Clockwise. Tapos ito, counterclockwise. Ang moment arm niyan, ito lang ha, 4 meters lang din. So dito, klarong-klaro, that PCD is equal to positive 58 kilonewtons. Okay, so same lang. Alright? And that's how we solve this problem.